Hello po, kamusta po kayo? Ito po si Ate Chua ng High Pressure Game Farm. May katanungan po tayo mula sa ating kaibigan ni si Kaiser. Kung ano po dapat gawin para mapabilis ang pagtubo ng balahibo ng broodcock na galing sa lugon. At ano po ba dapat gawin para mapisa lahat ng itlog ng inahin? 3 lang po kasi napisa sa 12 na itlog. Yung unang tanong po, yung pagpapabilis po ng pagpatubo ng balahibo ng ating mga manok, ang ginagawa po dyan, palagi pong madami dapat silang tubig. Kasi po yung pong dugo ng ating mga manok, sila po yung tumutulong para po tumubo ng maganda, ng maayos at ng mabilis yung balahibo ng ating mga naglulugong manok. Pwede din po sila bigyan ng cod liver oil, yung vitamin A, D, E, pwede din po yan. But still, there is no assurance po na tutubo ng mabilis. Usually po, kapag po talagang fully molt yung manok, yung talagang totally naglugon yung mga manok, ay yung balahibo ng manok, lalo kapag lalaki po, inaabot po yan ng it will take about 3 months po for the feather to yung tumubo, mabuo. Ganun po katagal. Basta wag lang po ninyong pawawalan ng tubig ho at yung cod liver oil or ADE, makakatulong po yan. Ngayon, yung sa pagpipisa naman po ng itlog, there are a lot of factors kung bakit maraming napipisa at konti ang napipisa. Unang-una, yung sa pagmating po, maaring mahina ang similya or maaring isa sa kanila o pareha sa kanila may sakit, Pag sa mating po, Ngayon, pag umitlog na po yan, tapos yung itlog po na isa lang natin sa incubator, posible po na isa sa incubator ang dahilan. So, maraming factor po yung pagpisa o hindi pagpisa ng itlog. Mahirap po talaga ma-pinpoint yan. It is for us to know po talaga kung ano po yung problema doon sa hindi pagpisa ng maraming itlog. Ito po pointers lang po. I mean, ang ibig sabihin gabay lang po ito sa mga posibilidad na kung bakit po kukonti ang napipisa. Ulitin ko po, maaring during mating po, yung mga semilya mahina or kasi may sakit yung mga materyales natin. Ngayon, pag umitlog na po sila, yung itlog maaring kulang sa bigat o sa timbang. O pag pinasok naman sa incubator, maaring yung incubator sobrang init, tapos kulang kayo sa tubig o sobra sa tubig, o mali yung pagpaparaan na pagdating ng papalapit ang pagpisa ng mga itlog, nagkakaroon ng problema yung incubator. Katulad nung dapat within pagdating ng 18 days, tinatanggal na natin yung tubig dahil baka malunod yung mga sisiw, no? So, ganun po yung mga factors, na pwedeng mangyari. Mahirap po talaga ma-pinpoint. Kaya, observe niyo po mabuti, pag-aralin niyo po mabuti kung ano po yung mga dahilan. Ngayon, kung pisa naman po sa inahin yan, maaari pong yung inahin, baka naglolo ko, hindi sila madalas inuupuan. Or ang pinaka dahilan, yung pong mga nabanggit ko nung una. So again po, ito po si Andy Chua ng High Pressure Game Farm. I hope po na nabigyan kayong linaw sa inyong katanungan. Mag-message lang po sa mga may tanong at pa-follow na din po sa ating Facebook account, YouTube account at TikTok account. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod po.